Doreen, nakikita mo ba yung grupo ng mga lalaki na yon? Lahat pogi, parang mayaman pa. Iba talaga kapag may boyfriend na mayaman. Kahit mayaman ang pamilya ko, iba pa rin talaga yung mayroong kotse na magara, kahit big bike. Basta, ako lang ang angkas, pwede na. Tinitigan ni Doreen ang grupo ng kalalakihang tinutukoy ni Jelay, kanyang kaibigan. Napanganga siya dahil tama nga ito. Lahat nga may itsurang nasa grupo ng mga lalaki. Lahat mukhang mayaman katulad ng sinabi nito. Tumili si Samantha. Mamaya lalapitan kong isa yan! Libre ako ngayong gabi. Hiwalay na kami nung dating pling ko. Pineperahan lang pala ako nun. Tama pala kayo sa kutob nyo. Ang gwapo nila! Kinikilig nitong sabi. Si Samantha ay anak ng mayor ng kanilang lungsod. Nandito rin ito sa Manila. Dito na ito nakatira. Naging kaibigan niya ang babae dahil classmates sila sa college. Hanggang sa labas kaibigan niya ito. Mahilig sa lalaki at mapaglaro. Hindi niya natapos ang kanyang kolehiyo dahil maaga siyang nagtrabaho para tumulong sa kanyang mga magulang, pagsasaka ang hanap buhay nila sa probinsya. Si Jelay, classmate rin niya, anak ng isang sikat na businessman dito sa Pilipinas. Mayaman at lumaki na may pera. Minsan niyang naitatanong sa sarili na bakit niya naging kaibigan ng dalawa. Kapag nabasa ni Samantha at Jelay ang nasa isipan niya, sigurado na babatukan siya ng dalawa. Ang sagot nila sa tanong na iyon, bakit kailangan na kapag mayaman, mayaman din ang kaibigan? Mahal ka namin, Doreen. Hindi estado ng buhay ang hinahanap namin sa kaibigan. Katulad mong bruha din kung minsan. Umikot ang mukha niya, puno ng disgusto. Nakakadiri ka, Samantha. Hindi mo nga kilala ang mga lalaki na yan tapos may balak ka pa? Hindi matapos-tapos ni Doreen ang gustong sabihin. Wala siyang alam sa panlalandi. Taga-bukid siya. Minsan lang siya pumunta sa bayan para magliwaliw. Isa na ang araw na ito. Hoy Doreen, kapag nasubukan mo, masarap. Reklamo ni Samantha. Umakto siyang nasusuka. Hindi ko balak subukan, kahit paanong sabihin mo dyan. Sigurado ka? Bigyan kita ng 5,000. Pangaasar pa ni Samantha. Ang liit naman, Samantha. 30,000. Kapag sinama ka ng isa sa mga lalaki niyan sa hotel o kung saan man. Alok ni Jelay. Dinagdagan nito ang alok ni Samantha ng 5,000. Napanganga si Doreen. Kaagad niyang niyakap ang katawan. Ayoko nga. Bakasan pa ako dalhin ng lalaki dyan. Reklamo niya. Ayaw mo ba ng 30,000? Nakangisi na offer ni Jelay. Napakamot si Doreen sa batok. Dadalhin lang walang kailangan na mangyari. Sayang ang 30,000. Malaking pera rin naman iyon. Tuition ng kapatid niya. Kahit sino sa mga lalaki na yan, marami sila. Tumango ang dalawa. Kahit sino sa mga lalaki na yan, single silang lahat. Walang hahanap sa'yo para sa bunutan ka. Mukhang wala nang ang balak mag-asawa. Bakit parang kilala mo sila? Mayroong pangako sana tanong niya kay Jelay. Nagkibit balikat si Jelay. Siyempre, si Daddy marami siyang kilala. Mga anak yan ng sikat na businessman dito sa Pilipinas. Nakikita ko ang iba sa kanila sa mga pinupuntahan naming na business gatherings. Kaya alam ko na wala silang girlfriend. Hindi ba nakasanayan naman nilang ipamayabang kung meron? Dahil dyan pinapasaya mo talaga ako, Jelay. Libre ko na ang lahat ng order natin. Ako na ang bahala na magbayad kahit dagdagan nyo pa. Tagumpay ng umiti si Samantha. Nakarinig lang ng pwedeng juwain, masaya kagad. Asik niya kay Samantha. Pabiro lamang siya inirapan ng babae at maarte nitong hinawi ang buhok patungo sa likod ng tenga. Subukan mo lang naman, Doreen. Ayahin mo na sumama sa'yo para sa isang gabi nung dalawa. Kapag nagawa ko ang pinapagawa niyo, ibigay niyo kagad sa akin ang bayad. Hahanapin ko talaga kayo kapag hindi niyo binigay sa akin. Uuwi na rin naman ako sa amin. Pagbalik niyo, magkita tayong 3. Nagapir ang dalawa. Kaming bahala sa'yo. Crush ko yung nakaitim sa kanila, yung may kwintas sa silver. Huwag yun ang ayain mo, Doreen. Sayang mabubuo naming lahi na 2. Tumango si Doreen parang isang masunuri na bata sa kaibigan. Akin yung may jacket. Mukhang type ako niyan. Susubukan ko. Ang ganda ko mamaya. Nakangiting sambit ni Samantha. Yung cash ha. Sayang ng 30,000. Gipit pa naman ako ngayon. Paalala niya.
Uminom sila ng uminom na 3. Nagpakasaya. Mainit sa katawan ng ininom niyang alak. Noong marami na siyang ininom, umikot ang mata niya dahil sa hilo. Saka siya nagkaroon ng lakas ng loob na lapitan ang nag-iisang lalaki na naiwan sa couch. Tinabihan niya ito pagkatapos gumiti siya. Mukhang lasing na rin ito. Hi, lasing ka na? Malambing niyang tanong. Hindi pa ako lasing. Gusto mo ba uminom, miss? Tugon nito. Gusto mo ba ako na makasama ngayong gabi? Diretsahan na tanong ni Doreen sa lalaki. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Nanlaki at napaawang ang bibig nito. Crush mo ako, no? Ikaw siguro ang lasing, miss. Kanina mo pa ako tinitingnan. Wala pa akong balak mag-asawa. Umiling siya sa paratang nito. Ang daldal mo? Hindi ka siguro lalaki. Sumeryoso ang mukha nito. Nagulat siya noong halikan siya ng lalaki. Hindi lang halik ang kaya ko na gawin, miss. Kaya ko na patunayan sa'yo na hindi ako lalaki. Then sleep with me. Buong tapang niyang alok muli. Kinabukasan, napahawak si Doreen sa kanyang ulo noong magising siya. Parang sasabog ang ulo niya dahil sa sobrang sakit. Marami ang nainom niyang alak para tumapang. Nanlaki ang mga mata niya noong dumako ang tingin niya sa walang saplot na lalaki sa kanyang tabi. Mas lalong nanlaki ang mata niya noong makita ang hubad niyang katawan sa loob ng kumot. Mabilis ang galaw ni Doreen na nagbihis. Kinuha niya ang damit ng lalaki. Mabilis siyang tumakbo palayo. Hindi niya akalain na nakuha ng lalaki ang kanyang pagkabirhen dahil lang sa isang dare ng mga kaibigan niya. Late na siyang nakauwi sa kanilang probinsya. Kahit lumilipad pa rin ang isipan niya. Doreen, aalis ka na naman. Saan ka na naman pupunta? Tanong ng kanyang ina. Nay, kailangan ko na pumasok ngayon sa trabaho. Kailangan ko muna na magpakita kahit hindi pa ako makakapasok. Baka matanggal ka agad ako eh. Malaki pa naman ang sweldo sa Casa Corazon. Sayang naman po. Nakanguwi na sagot ni Doreen sa ina. Umilag si Doreen nung hampasin siya ng ina ng hawak nitong walis. Diyos ko, saan ka ba kasi galing na bata ka? O siya, umalis ka na. Mamaya ka na magpaliwanag. Umuwi ka na maaga dahil kukurtin ko ang singit mo. Oo, Nay. Babalik talaga ako mamaya. Uuwi po ko. Kailangan ko na po talagang umalis. Mabilis siyang nagpahatid sa tricycle sa Casa Corazon. Noong makarating kaagad siyang tumakbo patungo sa loob ng mansyon. Hello, Manang Gladys. Pasensya na kayo. Late ako. Bukas na lang po ako magsisimula sa trabaho. Pasensya na talaga. Galing pa po ako sa Maynila. Nandiyan na ba si boss? Sana naman di na ako pagalitan. Kanina pa nandito si Senyorita Brian. Nasa office na siguro. Nagpasabi ka na sana hindi ka makakapasok. Para nasabi ko kay Senyorito. Sagot ni Manang Gladys. Ito ang mayordoma ng mansyon, ang namumuno sa Casa Corazon. Pasensya na ulit, Manang Gladys. Saan po bang opisina ni Senyorito? Kakausapin ko po siya. Tinuro ng matanda ang ikalawang palapag. Nandoon sa taas, ang dulong kwarto sa ikalawang palapag. Kumatok ka muna bago ka pumasok. Medyo masama ang timpla niya noong makarating. Baka mapagalitan ka. Kaagad siyang tumango. Akong bahala, Manang Gladys. Hindi naman siguro siya galit dahil sa akin eh. Hindi dahil sa'yo. May pinapahanap na babae. Hindi ko alam baka girlfriend niya. Nakahinga siya ng may lalim. Lumuwag ang dibdib niya. Sana naman hindi siya nito tanggalin sa trabaho. Nung matagpuan ang pinto ng opisina, kaagad siyang kumatok. Ilang minuto siyang maghintay bago niya narinig ang baritong boses mula sa loob. Maingat binuksan at sinara niya ang pinto. Nanlaki ang mga mata niya noong makilala ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Mukhang nagulat din ito noong makita siya base sa panlalaki ng mga mata nito. Napakurap siya at tumikim. Senyorito. Nauutal niyang tawag. Akala niya nakatakas na siya sa lalaki. Ito ang bago niyang boss. Gusto niyang kainin ng lupa dahil sa kahihiyan. Walang ibang nasa isipan niya ngayon kundi ang magbitiw at maghanap na lamang ng ibang trabaho. Anong ginagawa mo rito? Hinahanap mo ba ako? Pagkatapos mo kanina na umalis? Seryoso nitong tanong. Napalunok siya ngunit hindi niya pinahalata na siya ay kinakabahan. Hindi ko alam sinasabi mo, senyorito. Nandito ako para
kausapin ka. Gusto ko sana na magpaalam na hindi ako makakapasok ngayon pero nagbago na ang isip ko. Hindi na ako tutuloy. Tumaas ang kiloy nito. Bakit ka magbibitiw? May natanggap po kasi akong mas magandang trabaho. Pagsisinungaling niya. Masama ang pagsisinungaling pero sige, pumapayag na ako. Thank you, sir. Tuwang-tuwa niyang tugon. Hindi pa ako tapos magsalita. May kontrata ka na pinirmahan, Miss Doreen. Papayag ako na umalis ka kung makakapagbayad ka ng 1 milyon. Dahil hindi ka tumupad sa usapan. Seryosong sagot nito. Nanlaki ang mga mata niya at napanganga. 1 milyon? Magbabayad po ako ng 1 milyon? Wala po akong ganung kalaki na pera. San po ko kukuha nun? Kahit yata 10 taon akong kasambay dito sa inyo, hindi pa rin yun magiging sapat na pambayad. Kulang pa ang 30,000 na nakuha niya sa mga kaibigan sa hinihingi ng lalaki. Hindi ko na yun problema pa. Kung aalis ka, bibigyan mo ako ng 1 milyon. Kung tatawad ka naman, gagawin ko na 2 milyon. Kung magpapatuloy ka rito, may sweldo ka. Wala ka na babayaran. Huminga siya ng malalim. Mahal na kamahalan. Hindi naman yata iyon pwede. Mayaman ka naman, bakit kailangan mo ko na singilin ng ganun kalaking pera? Maari mo naman makuha yun agad. Hindi ng isang katulad ko. Kiit niya. Nasa kontrata natin yon, pumirma ka. Kahit na pumirma po ako, paano kung gusto ko na mag-resign, bawal? Bakit gusto mo akong takasan? Kagabi, malakas ang loob mo na ayain ako. Ngayong araw tumatakbo ka sa akin. Iniwan mo pa ako sa Manila pagkatapos ng ginawa nating dalawa. Tinakpan niya ang kanyang muka dahil sa kahihiyan na nararamdaman. Sa maraming pwede niyang maging boss, bakit ang lalaki pa? Sa tingin niya ngayong araw ay napakamalas niya. Bakit pa kasi hindi niya binasa ang kontrata bago niya pinirmahan? Ayoko na pag-usapan ng tungkol dyan, sir. Kagabi nangyari yon, hindi ngayon. Namumula ang pisngi niya dahil sa matinding hiya na nararamdaman. Bakit ko kakalimutan yun? Salamat na lang, sir. Hindi pa niya tapos ang nais na sabihin noong putulin siya ng lalaki. Hihintayin ko ang 1 milyon ko, Miss Doreen. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Babalik ako, sir. Babalik ako bukas. Wala akong pambayad sa 1 milyon. Di ko naman po sinabi na magbibitaw ako sa trabaho. Tagumpay na ngumiti ang lalaki. Padabog siya na umalis. Kailangan niya talaga na magtiis. Noong bumaba siya, nagulat pa ang mayordoma. Nakabusangot niya itong hinarap. Manang Gladys, babalik na lang po ako bukas. Napagalitan ka ni senyorito? Tanong ng matanda. Kaagad siyang umiling. Hindi ako napagalitang Manang Gladys. Maayos kaming nag-usap. Ang bait pala ng boss natin. Bakit nakabusangot ka riyan? Kulang na lang, umusok ang mga mata mo. May sasalihan akong contest. Kailangan daw galit. Pamamatay tao kasi ang karakter ko ron, Manang Gladys. Diyos por santo. Nag-sign of the cross ang matanda. Pagdating ni Doreen sa kanilang bahay, ang kanya naman na magulang ang sumermon sa kanya. Walang katupasan na kamalasan. Sumunod na araw, maaga na pumasok si Doreen sa trabaho. Dinala niya ang kanyang mga gamit dahil stay-in sila sa Casa Corazon. Kaagad na sumama ang timpla niya noong mabungaran niya kaagad si Brian sa salas. May pinapanood itong pelikula sa telebisyon. Magandang umaga, senyorito. Magalang niyang bati sa lalaki. Senyorito Brian? Pagtatama nito sa tawag niya. Matamis nang ngumiti ang lalaki. Magandang umaga, Doreen. Gusto pa sana ni Doreen na sungitan ng binata ngunit naalala niya na ito pala ang amo niya. Kahit ayaw niya sa binata, kailangan niya ito na irespeto. Tumulong na lamang siya sa gawain sa mansyon, katulad ng paglilinis sa bakuran, pagdilig ng mga halaman, paghuhugas pati na rin ang pagluluto. Eksperto siya sa lahat ng larangan na iyon. Doreen, ang sarap ng luto mo. Ang galing mo pala na magluto. Ano pala ang natapos mong kurso? Hindi ko natapos. Kailangan ko kasi na tumulong. Tanggap ko na hindi na ako makakapag-aral. Ipinamana ko na lamang sa pangalawa ko na kapatid. Dati akong business management student. Tugon niya kay Aliana. Tumango si Aliana. Isa rin ito sa mga kasambahay sa Casa Corazon.
Katulad niya. Bata pa si Aliana. Sa tingin niya ay nasa 23 anyos lamang ito. Kaedaran niya. Kaya rin siguro madali niyang nakasundo ang dalaga. Ganon ba? Ako nga rin, hindi ko na pinagpatuloy ang pag-aaral ko. Mahirap din lang ang pamilya ko. Sa kabilang baryo kami nakatira. Pero kapag nakaipon ako, gusto ko na tapusin ang pag-aaral ko tapos magtatrabaho ako abroad. Ganun talaga kapag panganay, ang kapatid ko na ang bahalang tumupad sa mga pangarap ko. Sumang-ayon si Aliana. Kapag yumaman ako, akong bahala sa'yo, Doreen. Ipapasyal kita at lilibre kita. Humalakhak siya. Hihintayin ko yan. Kapag hindi pa kayo gumalaw riyan, kukurutin ko ang mga singit nyo. Nagugutom na raw si senyorito. Nagkwentuhan pa talaga kayong dalawa. Mamaya na yan. Pagkatapos ng trabaho magkwentuhan kayo. Kanya-kanyang galaw si Doreen at Aliana dahil sa pagdating ng mayordoma. Pagkatapos nilang mailipat sa lalagyan ng niluto niya, may ibang kasambahay na nagdala doon. Hindi pwede na siya ang magdala dahil baka kung anong masabi niya sa lalaki. Noong sumapit ang hapon sa paghuhugas at paglilinis naman ang ginawa ni Doreen. Patapos na siya noong pumasok ang lalaki sa kusina, agad niya itong hindi pinansin. Doreen, may boyfriend ka na ba? Natigilan siya. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala na humarap kay Brian. Kumakain ito ng mansanas. Senyorito, may girlfriend ka na ba? Balik niya sa naging tanong ng lalaki. Bakit mo tinatanong? May gusto ka ba sa akin? Umasim ang itsura ng kanyang muka. Bakit mo po tinatanong kung may boyfriend na ako? Interesado ka ba sa akin? Gusto mo ba ako? Pasensya ka na, senyorito. Hindi ako tumatanggap ng manliligaw. Kung gusto mo, update na lang kita kapag interesado na ako sa mga lalaki. Tinatanong ko lang kung may boyfriend ka. Baka isang araw, may pumunta rito sa mansyon dahil sa nangyari sa ating dalawa. Ngayon palang maghiwalay na kayong dalawa. Wala akong boyfriend, senyorito. Hindi ako baliw katulad mo. Tumaas ang kilay ni Brian. Paano mo nasabing baliw ako? Kung baliw ako, hahalikan kita ulit. Umakto siyang nasusuka. Buntis ka kaagad? Gulat nitong tanong. Mas lalo lamang na sumama ang itsura ng mukha niya. Hindi ako buntis, senyorito. Kung ikaw ang magiging ama ng anak ko, mas mabuti na magmadre na lang ako. Sayang ang lahi natin. Nakangisi na tugon ng lalaki. Akmang aambahan niya ng suntok ang lalaki ngunit etigilan si Doreen. Nung makita na pumasok ang mayordoma sa kusina. Nagpalipat-lipat ang tingin ng matanda sa kanilang dalawa. Noong bumaling siya kay Brian, umakto itong seryoso. Ano itong naririnig ko na ingay mula pa sa labas? Akala ko talaga ay mayroon nag-aaway sa inyo rito sa loob, sabi ng matanda. Kinakausap ko lang ang bagong kasambahay, Manang Gladys. Tugon ni Brian. Manang Gladys, mabuti naman nandito ka. Sasama na ako sa'yo paalis. Tapos na kaming mag-usap nitong si senyorito. Marami pa siguro na gagawin sa labas. Tutulong na po ako, sabi naman ni Doreen. Binilisan niya ang kanyang galaw para makatakas sa lalaki. Sumunod siya sa matanda para layuan ito. Sumapit ang linggo nakipagkita siya sa kanyang mga kaibigan. Sakto rin kasi na umuwi ang mga ito. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon para kausapin ang dalawa. Sinabi niya sa dalawa ang nangyari sa kanyang buhay. Ano nga ulit ang sinabi mo? Gulat na tanong ng dalawa niyang kaibigan. Pareho na malaki at bilog ang mga mata nito dahil sa sinabi niya. May nangyari sa aming dalawa. Nagising na lang ako kinabukasan katabi ko na siya. Umalis ako kagad para layuan si Brian. Hindi ko naman alam na amo ko pala siya. Nakita ulit kami sa Casa Corazon. Napasa po si Jelay sa noo. Oo nga pala, kaya ako palaging bumalik rito sa San Lorenzo dahil nandito lang naman ang magkakaibigan na yun. Pasensya ka na, hindi ko alam na si Brian palang nilapitan mo. Ang liit talaga ng mundo, sa maraming lalaki sa table na yon, si Brian talaga na magiging boss mo? Sumasakit talaga ang ulo ko. Mga pruha kayo. Araw-araw kong naririndi sa boses at naiinis sa mukha ng boss ko. Kulang na lang, ipaparang ko siya. Nagtawanan ng dalawa niyang kaibigan. Huwag masama yan. Akala ko naman kasi hindi mo seseryosohin. Parang kasalanan ko tuloy. Pero na rin yun eh. Siyempre, di ko pwedeng tanggihan. Nakatanggap si Jelay ng isang batok mula kay Samantha. Ako lang dapat ang lumalandi rito.
Hindi na mababawi ang nangyari na, Jelay. Sabihin mo lang sa akin kapag inaaway ka niya. Ako na ang magpapabarang. Sabi ni Samantha. Natatawang umiling siya. Kailangan ko lang talaga natiisin ng bus ko. Mahalin mo na rin, Doreen. Suwestyon ni Jelay. Umakto si Doreen na nasusuka dahil sa sinabi ni Jelay. Yak! Yung demonyo na yun na magugustuhan ko? Di ko alam kung pinanganak ba siya para inisan ang buhay ko. Simula nung magtrabaho ka sa Casa Corazon, pinapasakit niya ang ulo ko. Kulang na lang talaga. Lulutuin, kumukulo na ang dugo ko kay Brian dahil sa sobrang inis. Nagsimula si Mommy at Daddy kaya nila ako nabuo. Nang aasar na sabi ni Samantha. Hindi bata ang nabuo naming dalawa. Sama ng loob. Kung pwede lang na mag-resign, ginawa ko na. Bakit nga ba hindi ka pwedeng mag-resign? Nagtatakang tanong ni Jelay. Malalim na bumuntong hininga si Doreen. Naalala niya na naman ang panggigipit na ginawa ni Brian. Hinihingan niya ako ng 1 milyon bago ako payagan. Nasa kontrata rin namin yung dalawa. Saan naman ako kukuha nun? Lalayuan ko lang siya, magbabayad pa ako ng 1 milyon. Ibang klase rin pala ang lalaking yon. Matalino siya nasa isip niya. Natatawang komento ni Samantha. Pagkatapos ng 1 buong araw na day off niya, bumalik siya sa Casa Corazon. Kinabukasan, tumulong siya sa paglilinis ng likod ng bahay. May mga sirang salamin kasi na kailangan ayusin. Mag-iingat ka, baka masugatan ang kamay mo. Paalala ni Brian. Inirapan niya ang lalaki. Nagtuloy-tuloy siya sa pag-ipon ng mga basag na salamin. Hindi niya napansin ang isang matalim na parte. Nabitawan niya iyon kasabay ng pagdaloy ng dugo mula sa kanyang kamay. Doreen! Nag-aalalang sigaw ni Brian. Mabilis na lumapit si Brian sa gawi niya. Hinawakan kaagad nito ang dumudugo niyang kamay. Mukhang nataranta pa ito. Ika kasi nag-iingat. Sabi ko naman sa'yo na mag-iingat ka. Ang kulit-kulit mo kasi. Sermon ni Brian. Di ko naman alam na seryoso ka, senyorito. Mali ko ba kung seryoso ka? Sarcastic ang sagot niya. Minasahin nito ang batok. Saan nanay mo kakusapin ko? Anong kailangan naman sa nanay ko? Singhal niya sa lalaki. Magpapakilala lang ako. Sasabihin ko sa kanya na pwede ba katang kutusan. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-ingat ka. Matatalim mo mga salamin na nandito. Alam mo, senyorito, mahal ako ng nanay ko. Huwag mo siyang isama sa usapan. Naputol ang pagbabangayan nilang dalawa ng binata noong dumating ang mayordoma. Kaagad silang sinaway. Kayong dalawa na naman, para kayong mga aso at pusa. Malalaki na kayo at hindi na mga bata. Saway nito. Manang Gladys sa Doreen, baka maubos ang dugo niya. Ayaw ko siyang mamatay. Imporma ng lalaki. Hinampas ni Doreen ang balikat ni Brian gamit ang libre niyang kamay. Pinukol niya ito ng masamang tingin. Kahit talaga sa mga seryosong bagay, ay nakukuha pa rin itong magbiro. Si Brian din ang gumamot sa natamong sugat ni Doreen. Pagkatapos niyang masiguro na maayos na ang sugat ng babae, ay umalis na siya. Naabutan niya ang mayordoma ng kanilang mansyon sa likod pa rin. Malinis na ang mga salamin na nabasag. Alam mo, iho, napapansin ko na palagi mo na inaasar si Doreen. Alam mo naman na mabilis talaga yun mapikon. Nagkibit balikat siya. Manang Gladys, kung sermon yan, aalis na ako. May gusto ka ba kay Doreen? Hindi mo siya iinisin araw-araw kung wala. Napagdaanan ko na yan noon. Hindi lang ako nakapag-asawa. Masipag siya sa trabaho. Wala akong masabi na masama sa kanya. Madali rin na pakisamahan. Napapansin ko na hindi kayong dalawang magkasundo. Grabe naman kayo sa paratang niyo sa akin, Manang Gladys. Para namang hindi mo ko kilala. Apila niya. Kilala nga kita, Brian. Kung may gusto ka kay Doreen, huwag mong inisin. Hindi pagmamahal ang nararamdaman noon para sa'yo, kundi inis. Mas lalo pang lumapit si Brian sa matanda. Napakamot siya sa kanyang batok. Talaga ba, Manang Gladys? Aba, oo naman. Ibang klaseng babae si Doreen. Kaya kung gusto mo siya, huwag mo palaging inaasar. Kapag nagtapat ka, baka sabihin noon, inaasar mo rin siya. Lumipas sa mga araw, nagtataka na si Doreen dahil malaki na ang pinagbago ni Brian. Mas palagi itong nakangiti at seryoso. Hindi na siya inaasar katulad noong una. Katulad na lamang ngayon,
Nandito sila sa garden. Magkasama silang dalawa. Senyorito, mahilig ka pala na magtanim? May maganda ka pa rin pala na nagagawa. Akala ko puro lang kalokohan ang alam mo. Nakangiting sabi ni Doreen kay Brian. Umikot ang mata ng lalaki. Doreen, marami akong alam na gawin. Nung bata pa ako may farm si Lolo. Kami ng kapatid kong katulong niya. Para yun kay Lola, hindi mahilig si Lola sa mga karne. Nasaan na sila ngayon? Di ko sila nakikita dito sa mansyon. Ikaw lang naman ang nandito palagi. Si Doña Corazon naman palaging nasa klinik. Ang daddy mo naman nasa Manila. Ang mga kapatid mo hindi rin dito nakatira. Tumaas ang kilay ng lalaki. Marami kang alam tungkol sa pamilya ko. Gusto mo bang maging parte ng pamilya namin? Para naman may kasama ako rito sa mansyon. Para hindi na ako mag-isa. Umakto siyang nasusuka. Para maging asawa mo, senyorito? Kung maging asawa mo, hindi na lang po ako mag-aasawa. Mas masaya po na tumanda na lang akong dalaga. Ngayon pa lang kasi, senyorito, pumuputi na talaga ang buhok ko. Grabe ka naman kung makapagsalita. Sino ba ang boss sa ating dalawa? Babawasan ko ang sweldo mo. Paninirang puri ang ginawa mo. Suminghap siya. Paninirang puri talaga? Ayan ka na naman, senyorito. Natigilan siya noong humahalakhak ang lalaki. Nakakatuwa talaga itong pagmasdan na tumatawa. Ang sarap mo talagang inisin, Doreen. Inambahan niya ito ng suntok. Natikman mo ba, senyorito? Nakibit balikat ito at umiling. Pinagpatuloy nila ang pagtatanim ng mga gulay. Sa kabilang banda, pagkatapos na maglinis sa garden, umalis si Brian. Para kitain ang mga kaibigan niya. Hindi niya alam kung sino ang nagpatawag ng meeting. Mabuti na rin siguro para makuha niya ang opinyon ng mga ito tungkol sa problema niya kay Doreen. Noong dumating siya sa bar ni Tristan, bumungad sa kanya ang bagsak niyang mga kaibigan. Tumako ang tingin niya kay Keeper at Trevor. Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga mukha niyo? Parang katapusan na ng mundo at hindi kayo makakaligtas dahil sa mga itsura ng mga mukha niyo. Problemang love life, Brian. May babae na itong dalawa. Hindi yan ganyan kung walang tinatago mga babae. Sagot ni Andre. Pinukol ni Andre ng masamang tingin, Trevor. Manahimik ka, Andre. Tatamaan ka sa akin kapag nagsalita ka pa. Umupo si Brian sa pagitan ng dalawang kaibigan. Sabay-sabay silang tatlo na malalim na bumuntong hininga kaya nagpalitan siya ng tingin. Malakas na humalakhak si Andre, tiningnan nilang tatlo ito ng masama. Mabuti na lang talaga wala akong balak na mag-asawa. Sakit sa ulo mga babae. Hindi ko nakikita ang sarili ko mahuhulog sa isang babae. Kinikilabutan talaga ako sa inyo. Sabi pa ni Andre. Hindi ko alam na matatakasan ako ng isang babae pagkatapos namin na i-enjoy yung isa't isa kagabi. At ngayon, mukha pa akong baliw ngayon. Hinahanap ko pa siya. Reklamo ni Kiefer na pasabunit ito sa ulo. Napanganga siya. Tinakasan ka rin? Hindi na mapigilan na tanong sa kanyang kaibigan. Nanganga si Trevor. Hindi lang pala ako nag-iisa. Magkakaibigan yata siguro tayong tatlo. Humagalpak muli si Andre. Kawawa naman kayong tatlo. Sabi ko na nga ba sakit sa ulo mga babae. Kaya ayaw ko na mag-asawa. Akala ko ba tatanda tayo na mag-isa. Iniwan niyo naman ako. Gusto ko na mag-asawa. Nagbago na ang isip ko. Kapag nakita mo ang babaeng nagpapatibok ng puso mo, sigurado na lalapit ka sa amin. Tapos sasabihin mo kung paano ka napana ng tadhana. Hindi na ako makapaghintay para sa araw na yun, Andre. Parang sumusumpa na sabi niya. Fake news ka talaga, Brian. Noong isang araw lang, karamay ko pa kayo. Biglang nagbago kagad ang isip mo? Sagot pa muli ni Andre. Kapag nakita ko ang babae na yun, magpapakasal na talaga ako, mga pare. Hindi ko rin bibitawan. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan. Hihintayin ko na lapitan niya ako. Baka buntis siya ng anak ko ng araw na yon. Mahabang litanya ni Trevor. Napakamot sa batok si Keeper bago ito nagsalita. Yun nga ang iniisip ko, kailangan ko na hanapin ang babae na yon dahil baka taguan pa niya ako ng anak. Paano na ang kinabukasan namin? Magagalit sa akin ang anak ko. Ang OA yung tatlo, singhal ni Andre.
Ano bang pwedeng inumin dyan? Kailangan ko yata na uminom. Mababaliw na yata ako. Kapag Gwen, sabi ni Keeper. Sa huli uminom silang magkakaibigan. Sarado ang bar, kaya malakas din ang loob niya na uminom. Walang lalapit sa kanyang babae. Baka magkasala pa siya kay Doreen. Lasing siya noong umuwi. Noong makita niya si Doreen na naghihintay sa labas ng mansyon, kaagad siyang umiti. Hinihintay mo ba ako? Tanong niya sa dalaga. Senyorito, lasing ka. San ka uminom? Kanina pa kita hinahanap. Kapag yung bituka mo ang maapektuhan dahil sa pag-iinom mo. Sermon ng dalaga sa kanya. Para siyang baliw na nakangiti. Gusto niya talaga si Doreen. Habang pinapagalitan siya nito, ay para niya itong asawa. Huwag mo kong pagalitan, Doreen. Dahil sa'yo ako naglasing. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Senyorito, pareho lamang po tayo ng nararamdaman. Tinitigan niya ang babae. Mahal mo rin ako? Nanlaki ang mata nito. Niyakap niya ang babae. Hindi niya narinig ang sagot nito dahil sa antok. Kinabukasan, nagising siya dahil sa sermon ng kanyang ina. Brian, bumangon ka na dyan. Ang sabi mo, isasamahan mo ako ngayon sa klinik. Lasing na lasing ka raw na umuwi kagabi. Hindi ba sabi ko, maayos kang umalis? Ganun ka rin dapat na bumalik. Mami, maaga pa naman. Kinusot niya ang mga mata. Nagulat siya noong makita si Doreen na nakatayo sa likod ng kanyang ina. Kaagad na gumapang ang hiya sa buong niyang sistema. Umakto siyang hindi inaantok. 9:00 na, ilang beses na kitang pinabalikan rito kay Doreen. Napapagod na siya. Kung hindi pa ako umuwi, hindi ka babangon. Mami, hindi mo naman sinabi sa akin kaagad. Kanina pa po kasi tumatawag si Doña Corazon. Ayaw ko naman po na pumasok para gisingin ka. Narinig niyang sinabi ni Doreen. Nakita mo na? Nakakahiya ka, Brian. Sermon ulit ng kanyang ina. Ayos lang naman po, senyorita. Ngayon lang naman po uminom si senyorito. Napasobra nga lang. Sabat ni Doreen. Tinitigan niya ang babae. Dapat sa akin ka kakampi, Doreen. Pilisan mo na riyan, Brian. Marami pa akong pasyente. Baka may dalhin na mga nganak sa klinik. Walang magbabantay. Tumango siya. Mabilis ang galaw niyang iniwan ng dalawang babae. Paminsan-minsan, nagpapatulog ang kanyang ina sa klinik nito. Lalo na kung may emergency. Siya ang assistant ng kanyang ina. Noong makapagbihis siya, kaagad siyang bumaba. Noong makita siya ng ina, kaagad itong tumayo. Mami, sandali lang, magpapaalam po ako. Tumaas ang kiling ng kanyang ina. Kanino ka magpapaalam, Brian? Magpapaalam ako kay Doreen, Mami. Sagot niya. Hindi niya hinintay na makasagot ang ina. Noong makita si Doreen, kaagad niya na tinabihan ng babae. Nanlaki ang mata nito noong makita siya. Senyorito, ikaw pala. Hindi pa ba kayo alis si Doña Corazon? Gusto mo ba magbaon? Nagluto na po ako. Walang pagdadalawang isip siyang tumango. Sige, magbabaon ako. Anong niluto mo? May Shanghai, sir. Mayroon din na adobong manok. Baka kasi bawal sa klinik ni Doña Corazon. Hindi rin ako nagluto ng maamoy. Baka hindi po magustuhan ng mga customer. Hindi niya mapigilan ng pagkamangha sa babae. Thank you, Doreen. Marami na naman ang makakain ko niyan. Para naman sa inyong dalawa ng mami mo. Tinulungan niya ang dalaga sa pagbalot ng kanilang baon. Bakit nga pala nandito ka, senyorito? Kapag Juan, tanong ni Doreen. Namumulang nag-iwas siya ng tingin. Tinamaan nga talaga siya sa dalaga. Gusto ko sa'yo magpaalam. Baka mamayang hapon na ako makabalik eh. Nanlaki ang mga mata nito. Bakit kayo nagpapaalam sa akin, senyorito? Totoo ba ang sinabi mo sa akin kagabi? Gusto mo ba ako? Nanlaki ang mata niya. Wala siyang maalala na may sinabi siya sa dalaga. May sinabi ba ako sa'yo kagabi? Wala akong maalala. Wala ka naman po sinabi. Kalimutan mo na, senyorito. Buong maghapon hindi mawala sa isipan ni Brian ang sinabi ni Doreen. Kung umamin siya sa dalaga kagabi, lasing na lasing siya kagabi. Tahimik ang buong maghapon ni Doreen. Wala si Brian. Noong pumasok siya sa kusina, sinalubong naman siya ni Aliana ng yakap. Kaagad siyang napatakip sa dibdib
noong maamoy ang pabango ni Aliana. Hawak ang kanyang bibig habang tumatakbo patungo sa sink para sumuka. Nag-alala na hinimas ni Aliana ang kanyang likuran habang patuloy siya sa pagsusuka. Doreen, naligo naman talaga ako. Mabaho ba ako? Bakit nung nakita mo ko, nasusuka ka na? Nagpabango pa nga ako. Bagong bili ko lang yun nung sahod ko. Hindi ko talaga kaya ang amoy mo, Aliana. Hindi ko alam, nasusuka talaga ako. Nahihirapan niyang sagot. Ako na ang bahala rito, Aliana. Bumalik ka na sa kwarto mo. Maligo ka ulit. Huwag mo na gamitin ang pabango mo. Pasensya na, iha. Baka kung ano mangyari rito kay Doreen. Narinig niya ang pakiusap ni Manang Gladys para sa kanya. Manang Gladys, sobra na talaga kayo sa akin. Reklamo ni Aliana sa matanda. Nung humarap si Doreen sa kaibigan para kausapin ngunit bumalik siya sa pagsuka. Nanghihina na siya. Babalik po ako. Nanghihina siyang napahawak sa lababo noong tuluyang mawala si Aliana. Pinaghugot siya ng upuan ng kasamahan niya. Pinapalibutan na siya ng mga kasambahay. Ang iba ay pinapaypayan pa siya. Ayos ka na ba, Doreen? Masama talaga ang pakiramdam ko, Manang Gladys. Baka sumama ang loob ni Aliana sa akin. Nasusuka talaga ako sa amoy niya. Hindi kaya buntis ka, Doreen? Sabi ni Sam. Nanlaki ang mga mata niya at napahalakhak. Hindi ako buntis. Bakit mo naman naisip yan? Natigilan ang lahat nung marinig ang boses ni Senyorita Corazon. Napatayo pa si Doreen para batiin ang ginang. Nag-iwas siya ng tingin noong makita na nasa likod nito si Brian. Parang gusto niyang hampasin ang lalaki sa hindi malaman na dahilan. Anong kaguluhan dito? Bakit kayo nagkukumpulan? Pasensya na, Senyorita. Kanina kasi nasuka itong si Doreen nung maamoy ang pabango ni Aliana. Nag-aalala kami dahil hindi natitigil. Nanlaki ang mata ng mag-ina, lalo na si Brian. Ayos na po ako, Senyorita. Masama lang po ang pakiramdam ko kanina, pero maayos na po ako ngayon. Sigurado ka ba? Tanong ni Brian. Tumango siya. Ayos lang ako, Senyorito, maliit na bagay. Baka raw mambuntis itong si Doreen. Namilog ang mga mata niya noong sabihin iyon ni Sam. Narinig niya ang pagsinghap ni Brian. Ang ina naman nito ay napatitig sa kanya. Buntis ka? Nahihiya siyang umiling. Hindi po ako buntis, Senyorita. Mami, pwede mo ba siyang tingnan? Baka buntis ka talaga, Doreen. Hiling ni Brian. Hindi nga ako buntis, Senyorito. Nasuka lang ako kanina dahil hindi ko gusto ang amoy ni Aliana. Maayos na po ako. Paano kung buntis ka? Hindi nga po. May nangyari sa ating dalawa bago ka umuwi rito, Doreen. Kung buntis ka, anak ko ang dinala mo. Natahimik ang lahat ng tao nung marinig ang sigaw ni Brian. Kahit siya ay hindi makapagsalita. Gulat na bumaling si Doña Corazon sa anak at pagkatapos sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Gulat na tanong ng ginang sa kanilang dalawa. Mami ako na po magpapaliwanag. Kailangan nga talaga na i-check, Senyorita. Kung buntis si Doreen, ay magkakaroon ka ng apo. Singit ni Manang Gladys. Ang ganda nitong regalo mo sa akin, Brian. Sabi ko magpakasal ka muna. Inuna mo pa talaga akong bigyan ng apo. Kapag nalaman ito ng papa, puputi ang buhok noon. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko sa inyo magkakapatid. Sermon ng ginang. Napayuko siya. Hindi siya makatingin sa tao sa paligid. Natigilan siya noong hawakan ni Doña Corazon ang kanyang braso. Halika na, iha. Kailangan mo magpa-check up. Hindi niyo po ako papalayasin? Gulat niyang tanong. Nagkasalubong ang makapal nitong kilay. Bakit naman kita papalayasin? Dahil buntis ka? Nako, hindi yun uso sa pamilya namin. Baka itong si Brian pa ang paalisin ko. Mami, kailangan ako ng mag-ina ko. Hindi mo ako pwedeng palayasin. Reklamo ni Brian. Tiningnan siya ng masama ng ginang. Manahimik ka. Kailangan mo pa na magpaliwanag sa akin. Paano mo haharapin ang pamilya ni Doreen? Pumunta sila ng klinik ng ginang sa loob mismo ng Casa Corazon. May kinuha itong ilang test. Nakaupo siya tahimik. Lumulutang pa rin ang isipan sa lahat ng nangyari. Nung bumalik ang ginang, malaki ang ngiti nito. Congrats, iha.
6 na linggo ka ng buntes. Tuluyan nang kumawala ang kanyang mga luha. Nataranta tuloy ang ginang. Kaagad itong lumapit at niyakap siya. Noong lumabas silang dalawa, sinalubong ni Doña Corazon ang anak ng sapak. Ngayon mo sa akin sabihin na wala kang balak mag-asawa. Buntis si Doreen, Mami? Gulat na tanong ni Brian. Mahina siyang tumango. Nanlaki ang mga mata niya noong buhatin siya ni Brian. Sabi ko sa'yo, Doreen, magiging tatay na ako. Sigaw nito. Noong bumaba sila, nakaabang si Aliana. Kaagad niya itong nilapitan para humingi ng dispensa sa kanyang inakto kanina lamang. Buntis ka, Doreen? Si Senyorito ang ama? Oo, buntis ako at si Senyorito ang ama. Nakilala ko siya noon sa Maynila. Nagulat siya noong hampasin ni Aliana ang braso niya. Aliana, buntis si Doreen. Baka kung ano mangyari sa anak naming dalawa. Alma ni Brian. Napakamot si Aliana sa batok nito. Pasensya na po, Senyorito. Ang tagal natin na magkaibigan tapos hindi mo sa akin sinabi na may something sa inyong dalawa ni Senyorito. Mabuti na lang buntis ka. Akala ko kanina nandidiri ka sa akin kahit bagong ligo ako. Normal lang daw yun sa mga buntis. Masaya ako para sa'yo, Doreen. Pareho nilang magkaibigan na hinarap si Brian. Senyorito, alam ko naman na swerte rin ang kaibigan ko sa'yo. Huwag mo siyang papabayaan at isa pa magiging anak niyong dalawa. Mahirap ang buhay ngayon. Aalagaan ko siya, Aliana. Tugon ni Brian. Alam ko na palagi mo siyang inaasar. Masama sa buntis ang palagi na nagagalit. Alam mo yan, Senyorito. Paalala pa ng kaibigan niya. Aliana, daig mo pa ang tatay ko. Nandito lang naman ako sa mansyon. Magtatrabaho pa rin naman ako. Hindi na pwede mga mabibigat na bagay, Doreen. Si Brian na ang bahala. Sabat ni Doña Corazon. Nag-aaral po mga kapatid ko. Ako lang rin ang inaasahan nila nanay at tatay. Hindi pa naman po malaki ang tiyan ko kaya pwede po ko na magtrabaho. Huwag niyo na po sana ako pigilan. Tugon niya. Huminga ng malalim ang ginang. Pupunta tayo ngayon sa bahay niyo. Kailangan na makausap din ni Brian ang mga magulang mo. Hinawakan ni Brian ang kanyang kamay kaya lumipat ang tingin niya sa lalaki. Ako na ang bahala sa pamilya mo. Pwede kitang hayaan na magtrabaho hanggang 4 na buwan. Pagkatapos nun, magpapahinga ka na. Hahabulin ka ni tatay ng itak niya. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad ko, Doreen. Hindi pumasok sa isipan ko na takbuhan ang responsibilidad ko sa'yo. Hindi ako pinalaki na gano'n ng mga magulang ko. Oo, mukha akong hindi seryoso. Alam ko kung paano ilugar ang mga kalokohan ko. Mahigpit na hawak ni Brian ang kamay niya. Habang palapit sila sa pinto ng kanilang maliit na bahay. Naiwan si Doña Corazon dahil hinihintay pa nito ang asawa. Umuwi rin kaagad ito noong malaman ang balita. Kapag inilabas ni tatay ang itak niya, tumakbo ka kagad. Baka hindi yun magdalong isip na tagain ka. Hindi naman kita boyfriend. Nabuntis mo ako. Nabuntis mo lang ako. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad ko sa'yo kahit ilabas ng tatay mo ang itak niya. Paano na lang kami ng anak mo kung mamamatay ka? Singhal niya sa lalaki. Hindi ako papatayin ng tatay mo dahil ako ang ama ng pinagbubuntis mo. Kung magalit man sila sa akin, normal lang yun. Ewan ko sa'yo. Asik niya. Natigilan silang dalawa sa pag-argumento noong bumukas ang pinto. Mukhang nagulat pa ang kanyang ina noong makita siya pagbukas. Lalo na noong makita na magkahawak sila ng mga kamay ni Brian. Anak, hindi ka nagsabi na uuwi ka pala ngayon. Hindi ba anak ni Doña Corazon ang kasama mo? Opo, Nay. Anak po siya ni Doña Corazon. Boyfriend ko po. Boyfriend mo? Kailan pa? Gulat na tanong ng ina. Hindi pa naman po kami sobrang tagal na magkasintahan ng anak nyo. Binuksan ng kanyang ina ng malaki ang pinto para makapasok silang dalawa ng lalaki. Natigilan siya noong makita na hinahasa ng kanyang ama ang malaki at mahaba nitong itak. Hindi ka nagpasabi na uuwi ka pala, Doreen. May bisita ka pa nakasama. Sana bumili kami kanina ng isda. Nakakaya naman sa boss mo kung sardinas ang ulam natin. Sabi ng kanyang ama. Ayos lang po sa akin kung sardinas ang ulam. Kumakain naman po ako noon. Tugon ni Brian. Nako, iho,
Alam mo naman na puro masasarap ang pagkain nyo. Nakakaya naman sa'yo. Ito kasing si Doreen. Matigas talaga ang ulo nito minsan. Hindi mo rin masasabihan. Tay, huwag mo naman ako ipahiya. Reklamo niya. Bakit pala maaga ka na umuwi? Hindi mo nahintay na dumating ang Sabado para ipakilala sa akin ang boyfriend mo. May sasabihin po sana kami sa inyo. Mahinang sabi niya. Natigilan ng ama niya. Napalunok siya. Nilingon niya si Brian. Buntis po ang anak niyo at ako ang ama. Nanlaki ang mata niya na tiningnan ng lalaki. Katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang apat. Nanlaki ang mata niya noong tumayo ang ama, hawak ang itak. Anong buntis? Akala ko ba nasa trabaho ka, Doreen? Hindi mo nga sa amin sinabi na boyfriend mo ang lalaki na ito. Rico, kumalma ka nga. Baka makatagha ka ng itak. Saway ng kanyang ina sa galit na galit niyang ama. Aba, talagang tatagain ko ang lalaking ito, Marites. Mas inuna pa niya ang bumuo ng anak kaysa pakasalan ng anak ko. Baka takbuhan niya ng responsibilidad sa bata. Wala nang pwedeng pagkatiwala na lalaki ngayong panahon. Bayolenteng sabi ng kanyang tatay. Hindi ko po tatakbuhan ng responsibilidad ko. Kapag tinaga mo ko, tay, baka mas hindi ko mapanagutan si Doreen. Tugon ni Brian. Aba, tarantado tong bata na to ah. Nasa ganoon silang tagpo noong dumating ang mag-asawang Lopez. Napasinghap si Doña Corazon. Pinigilan naman ng kanyang ina ang ama niya. Maging ang asawa nitong si Don Celso. Lumapit kaagad ang dalawa para pumagitna. Baka pwede natin na pag-usapan ito ng maayos? Nandito kami para formal kayo makausap tungkol sa dalawa. Mahinahon na sabi ni Doña Corazon. Pasensya na, Doña Corazon. Babae ang anak namin kaya ganito ang reaksyon ng asawa ko. Hindi niya pinakilala na boyfriend sa amin ng anak niyo. Sagot ng kanyang ama. Mahaba ang pinag-usapan ng kanilang mga pamilya. Ngunit nagkasundo rin ng bawat parte. Sumandal siya sa balikat ni Brian. Narito sila ngayon sa bakuran ng mansyon. Nagpapahinga. Hinahaplos ni Brian ang maliit niyang tiyan. Akala ko kanina tatagayin ka ni tatay. Sabi niya sa lalaki. Hindi ako tatagay ng tatay mo. Alam ko yun. Minsan ba naisip mo na mabubuntis mo ko dahil mayroong nangyari sa ating dalawa? Tumango si Brian. Hindi naman ako tarantado na lalaki. Siyempre alam kong possible na mangyari yun. Kaya hindi na ako umalis rito sa Casa Corazon. Gusto ko na hintayin kung buntis ka ba talaga. Umikot ang mata niya. Mahal mo ba ako? Nung gabi na yun, nagandahan ako sa'yo. Nagulat lang ako nung ayain mo ko para sa isang gabi. Umayos siya sa pagkakaupo. Malalim nang tinitigan si Brian. Magagalit ka ba sa akin kapag sinabi ko na dare lang yun ni Jelay? Kumunot bigla ang noo ni Brian. Dare lang? Kinakabahan siyang tumango. Hindi ako mahilig na pumunta sa bar. Si Samantha, may mahilig talaga yun sa lalaki. Tapos inaasan nila ako tapos tigil ni Doreen natapos ang kanyang sinasabi. Noong maglapat ang labi nilang dalawa ni Brian. Kahit dare lang yun, wala akong pakialam. Dapat pa nga siguro ako na magpasalamat sa kanila dahil sa nangyari. May anak na tayong dalawa. Di ko akalain na papasok na sa isipan ko na mag-asawa nung nalaman ko na buntis ka. Walang-wala yun sa isip ko, Doreen. Mahaba nitong sinabi. Hindi ko ninakalain. Inis na inis pa ako sa'yo nung nakaraan. Tumawa si Brian. Kung iinisin kita para mapansin mo ko. Hindi ako tatanggi sa'yo. Naalala ko pa na sinabi sa akin ni Manang Gladys isang beses na kung mahal raw kita, tigilan ko ang pangiinis sa'yo. Baka raw kapag sinabi ko na gusto kita, sabihin mo nagbibiro lang ako. Hindi mapigilan ni Doreen na hindi mapailing. Tama talaga si Manang Gladys sa sinabi niya. 4 na buwan na lumipas. Malaki na at bilog na bilog ang kanyang tiyan. Nakaayos siya ng magandang damit dahil magkikita sila ng mga kaibigan niya. Matagal na rin noong huli niyang nakita si Samantha at Jelay. Nauna siyang dumating sa restaurant. Nanlaki ang mga mata niya noong makita si Samantha kasama si Jelay.
Pareho rin na bilog ang mga tiyan ng dalawa niyang kaibigan. Namamalikmata ba ako? Kulat niyang tanong. Malalim na bumuntong hininga si Jelay. Naghahabulan yata ang mga tatay ng anak natin. Pasensya na sa inyo, hindi ko nasabi na buntis ako. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. Bumuntong hininga rin si Samantha noong lumipat ang tingin niya rito. Hindi na lang ako magsasalita tungkol tiyan. Bilog na rin itong tiyan ko. Baby is a blessings. Napahawak siya sa ulo. Hindi siya makapaniwala sa nalaman. 3 buwan ko lang kayong hindi nakita. Hindi na yata ako updated sa inyo. Ewan ko ba kay Trevor? Nagkondisyon yata silang dalawa ni Brian. Sabi ulit ni Jelay. Mas lalong umuwang ang bibig niya. Si Trevor ang ama na tinadala mo, Jelay? Hindi mo sa akin sinabi na may relasyon pala kayong dalawa? Nagalit si Daddy. Balak niya na barilin si Trevor nung malaman niya na buntis ako. Mabuti na lang talaga napigilan ko siya. Stress niya pang sagot. Si Daddy, nahimatay nung malaman na buntis ako. Silang dalawa ni Keeper. Magkasama silang dalawa ni Daddy nung unang check-up ko. Tugon din na Samantha. Kapag lumaki ang mga anak natin, sigurado na magkakasundo sila. Masaya ako para sa inyo. Dapat yata ang tawag dito, reunion ng mga buntis. Parehong humalakak si Samantha at Jelay. Reunion ng mga buntis talaga? Lumipas ang 4 na taon. Nagpakasal silang dalawa ni Brian. Pagkatapos niya na mailabas ang kanilang mga anak. Hindi mawala ang ngiti ni Doreen habang pinagmamasdan ng 3 anak na tumatakbo palapit sa mga anak ni Samantha at Jelay. Triplets ang panganay nilang dalawa ni Brian. Kambal naman ang panganay ni Samantha at Kiefer. Si Jelay naman ay triplets din ang naging anak nila ni Trevor. Nasa lahi raw nilang magkakaibigan iyon. Ang 2 kaibigan ni Brian ang naging asawa ng mga kaibigan niya. Kaya naman, kapag may plano ang tropa, kasama ang pamilya para rin na naging reunion nilang 3. Pag lumaki ang anak ko, Doreen, sa tingin ko liligawan niya ng unika iha mo. Ang ganda-ganda ni Dahlia. Tuwang-tuwa na sabi ni Samantha. Aba, mukhang ang anak ko nga ang type nitong si Dahlia. Mas mabait naman kasi si Loki kaysa kay Bander. Sabat ni Jelay. Bakit yung pinaghahawayan ng anak ko? Singhal niya sa 2 kaibigan. Walang pipili ng anak ko sa mga anak niyo. Ang bata-bata pa ng anak ko, 3 years old pa lang. Balak niyo na agad ipagkasundo sa anak niyo. Hindi mapinta ang mukha niya noong lapitan siya ng kanyang asawa. Kaagad nitong niyakap ang maliit niyang bewang. Bakit kanina pa hindi mapinta ang mukha mo? Gusto mo na ba na umuwi? Si Dahlia, mukhang treat ni Samantha at Jelay. Ang bata-bata pa ng anak ko. Hindi ko pa naiisip na mag-aasawa kaagad siya. Maganda talaga ang anak natin katulad mo. Magbabago pa naman ang isip ng mga bata. Kung may magustuhan si Dahlia sa kanila, wala namang masama ron. Di natin siya pipigilan. Kung sino ang gusto niyang paksalan. Tugon ni Brian. Ang bata pa nga ng anak natin. Kapag malaki na siya ay pwede pa. Nagtataka na tiningnan siya ng asawa niya. Huwag kang magalit sa akin, Doreen. Napapansin ko kasi nitong mga nakarang araw na palaging mainit ang ulo mo. Ayos ka lang ba? Bakit naman ako hindi magiging maayos? Ano naman ang pumasok sa utak mo, Brian? Naiirita niyang sagot. Buntis ka ba ulit? Mahinang tanong ng asawa. Namilog ang mga mata niya dahil sa sinabi ng lalaki. Hindi ako buntis. Gusto mo lang na magkaroon tayo ulit ng anak. Pumunta tayo ngayon sa klinik ni Mommy para makasigurado kung buntis ka nga ba talaga o hindi. Mahinahon siyang tumango. Sure, alam ko naman hindi ako buntis. Kung hindi ka buntis, pwede tayong gumawa ulit. Nakangising sabi nito. Lumapit sila sa mga kumpulan ng mga kaibigan nila. Noong makita niya si Jelay at Samantha, ngumiti ang dalawa. Pare, aalis muna kaming dalawa ni Doreen. Pupunta kami sa klinik ni Mommy. Babalik naman kami mamaya. Pakibantayan mo naman ang mga bata. Hindi rin naman kami magtatagal. Kaagad ang pagbaling ng kanilang kaibigan sa kanilang mag-asawa. Pupunta sa klinik ni tita? Hindi ba? OBGYN siya? Buntis si Doreen? Gulat na tanong ni Samantha. Umiling siya kaagad. Hindi ako buntis. Pinagpipilitan lang ni Brian na buntis ako.
Nagkantsawa ng mga kaibigan nila. Mukhang ginalingan ni Brian kaya alam na buntis ka. Kantsaw ni Keeper. Parang noon lang, ayaw na pag-usapan ng tungkol sa mga babae tapos ngayon excited na pumunta sa klinik ni Tita Corazon. Kantsaw ni Trevor. Nakatanggap siya ng batok mula kay Chelay. Ano mga babae ang pinag-uusapan niyo, Trevor? Inis na tanong ni Chelay sa kanyang asawa. Para namang isang maamo na bata si Trevor sa harapan ng kanyang asawa. Mahal noon yun. Hindi naman ako nang bababae. Paliwanag ni Trevor kay Chelay. Nako Chelay, nang bababae yan noon si Trevor. Matinik yan sa mga babae. Akala ko nga noon hindi na yan magtitino. Gatong ni Brian sa pangaasar sa kaibigan. Mas lalong hindi may pinta mukha ni Trevor. Mahal, hindi ako nang bababae. Brian, sabihin mo sa asawa ko ang totoo. Kapag ako natulog sa labas ng bahay namin dalawa, isasama kita. Kapag hindi ako buntis sa labas ito matutulog si Brian. Sabat niya. Nagtawa na ng iba nilang kaibigan. Si Brian naman ay bumasangot. Sana buntis ka talaga. Malamig matulog sa labas. Mommy, Daddy, saan kayo pupunta? Matinis na sigaw ni Dahlia. Palapit na ito sa kanilang dalawa. Naagaw din ito ang atensyon ng kapatid pa niyang si Gio at Christoph. Pupunta lang kaming dalawa sa klinik ni Mamila, tugon niya. Pwede ba ako sumama? Gusto kong makita si Mamila. Tuwang-tuwa nitong hiling. Dahlia, bawal ka na sumama. Play na lang tayo. Seryosong sagot ni Christoph. May bago raw na laruan si Andres. Sabi rin ni Gio. Bumasangot si Dahlia. Sige na, maglalaro kami ni Bander. Princess niya pa naman ako. Nagkatingilan silang mag-asawa. Mali yata si Jelay. Mas masaya si Dahlia kasama si Vander. Nung makarating silang mag-asawa sa klinik, hindi na humiwalay sa kanya si Brian. Anong ginagawa niyong dalawa rito? Tanong ng ginang. Ma'am, kailangan ng check-up ni Doreen. Buntis ulit siya. Galak na sagot ni Brian. Nanlaki ang mata ng ginang sa gulat. Buntis ka ulit, Doreen? Hindi naman ako buntis, Mama. Pinagpipilitan lang ni Brian na buntis ako. Ako ang ama kaya nararamdaman ko na buntis ang asawa ko, Mami. Sabi ko naman sa'yo, bibigyan kita ng maraming apo. Anak, manahimik ka. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Saway ng ginang kay Brian. Katulad noong unang check-up nila maghintay sa labas si Brian. Hindi ito hinayaan ng ginang na makialam dahil baka manggulo lang ito. May kakaiba ka bang nararamdaman nitong nakaraan, Doreen? Katulad ng pagsusuka, lumalakas kumain, palaging inaantok at pagiging mainitin ang ulo. Kapag minsan itong nakaraan, palaging mainit ang ulo ko kay Brian. Pero normal lang naman yun para sa akin. Subukan mo muna itong pregnancy test ko rito habang naghihintay tayo sa resulta ng lab test mo. Nanlaki ang mga mata niya noong makita ang resulta lalo na noong kumpirmahin ni Doña Corazon. Buntis nga talaga siya. May bago na naman ako na apo, Doreen. Tuwang-tuwa na sabi ng ginang. Pwede po ba na huwag niyo po muna sabihin kay Brian? Gusto ko po sana na ako na lang ang magsabi sa kanya ng balita. Si Brian talaga ang unang nakaalam kapag buntis ako. Napapansin niya kasi. Napailing ang ginang at pagkatapos tumango. Sige, suportado kita. Congrats, anak. Noong lumabas sila sa opisina ni Doña Corazon, nakaabang sa labas si Brian. Hindi ako buntis, Brian. Sinabi ko na sa'yo. Bungad niya sa asawa. Bumagsak ang balikat ni Brian. Akala ko lang siguro yun. Halika na. Mauna nga pala kami, Mami. Babalikan pa namin ang mga bata. Sure, anak. Ikamusta mo ako sa mga apo ko, ha? Noong bumalik sila sa mga bata, kumunot ang noo niya noong makitang umiiyak si Dahlia. Nakayakap ito kay Loki. Nasa harapan niya, pinapalibutan siya ng dalawang kapatid at si Vander. Nakatingin naman si Samantha sa kanila. Anong nangyari? Tanong niya kay Samantha. Nadapa kasi si Dahlia. Alam mo, hindi ko talaga alam sinong pipiliin ng anak mo. Si Vander ang kalaro niya ngayon, si Loki ang yakap niya. Ang haba ng hair talaga ng inaanak ko. Pwedeng-pwede naman tayong maging kumare. Nakangisi na pang-aasar ng kaibigan. Ang liit pa ng mga bata. Nasanay lang si Dahlia dahil halos magkakadikit lang ang mga bahay natin dito sa village. Tugon niya. To the rescue naman ang mga kuya niya. Sabat ni Chelay.
Tingnan ko muna si Dahlia. Babalik na lang ako mamaya. Bulong sa kanya ni Brian. Kayong dalawa talaga mga shipper ng anak nyo. Concern lang sila sa bata. Si Dahlia lang din ang nag-iisang babae sa grupo nila. Malamang protektado talaga sila, lalo na mga kapatid niya. Kaya kung may balak manligaw ang mga anak nyo, magsuot sila ng bulletproof at helmet. Sagot niya. Nagtawanan ng dalawa. Kawawa naman ang mga anak namin, ayaw mo ba noon magkumari tayong dalawa? Ngumuso siya. Ayoko nga. Nung makarating sila sa bahay, kaagad na nagunahan ang mga anak niya sa kanilang mga kwarto. Ang naiwan lamang si Dahlia. Nasa bisig ito ng ama. Daddy, masakit na po ang paa ko. Reklamo nito. Hindi ka naman naglalakad anak. Buhat-buhat ka na ng daddy mo. Puna niya. Ngumuso ang bata. Mabuti na lang kinamot na ni Vander ang sugat ko. Pinuhusan niya pa ng alcohol. Hindi ko siya papansin. Dagdag pa nito. Anak, sino ang gusto mo? Si Vander ba o si Loki? Hinampas niya ang balikat ni Brian. Pinandilatan niya ito ng mata. Mukha namang hindi pa naiintindihan ni Dahlia ang nais pahiwating ng ama. Si Loki po, hindi niya ako pinuhusan ng alcohol. Sagot ni Dahlia. Noong sumapit ang gabi, sa labas talaga natulog si Brian. Ngunit siya naman itong hindi nakatulog. Hinahanap niya ang asawa. Padabog siyang tumango. Bumaba siya para puntahan ang asawa sa sopa. Brian? Mahina niyang tawag sa pangalan ng kanyang asawa. Mabilis naman itong nagmulat ng mata. Nakabaluktot ito sa mahabang sopa dahil ayaw niya itong makatabi kanina. Halika na sa loob, hindi ako makatulog. Aya niya. Talaga? Akala ko ba ayaw mo akong katabi? Ayos lang naman ako rito. Tugon nito. Nataranta si Brian nung bigla siyang humikpi. Kaagad nitong pinunasan ang mga luha niya. Halika na mahal, sa kwarto na tayo, huwag ka nang umiyak. Buntis ako, Brian, tapos inaapi mo ko. Nanlaki ang mga mata ng kanyang asawa. Napitawan siya nito at napanganga. Buntis ka talaga? Ang sabi ni Mami, hindi ka buntis. Paano nangyari yun? Pinukol ni Doreen ng masamang tingin ng asawa. Paano nangyari? Siyempre gumawa tayo ng bata. Kaya natin nabuhay itong anak natin. Bakit parang hindi mo gusto? Umiling naman si Doreen. Wala ako sinabing ganun. Gusto ko na buntis ka. Bakit parang napipilitan ka lang, Brian? Matutulog ka talaga sa labas ng bahay. Nagbago na ang isip po. Ayaw na ulit kitang makatabi ngayong gabi at sa susunod pa ng mga araw. Hindi kaya ako napipilitan lang. Sorry na mahal. Nagulat lang ako. Hindi ba sabi ni Mama hindi ka naman buntis? Anong nangyari? Pinitik niya ang noon ni Brian. Nanggigil talaga siya sa asawa niya. At baka ito na naman ang pinaglilihian niya. Ang triplets kamukhang kamukha niya. Pati ba naman ang pinagbubuntis niya? Kahit pigilan niya na hanapin ang asawa, mas lalo niyang gustong lumapit dito. Sinabi ko kay Mami na huwag sabihin sa'yo. Gusto ko sa akin mismo manggaling pero iniinis mo naman ako, Brian. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Masama to sa buntis. Niyakap siya ni Brian at hinalikan. Anong gagawin ko para mawala ang galit mo sa akin? Hanapan mo ko ng itlog. Gusto ko ng brown. Di ako nasasarapan sa itlog na puti at maalat. Ngumiti ang kanyang asawa. Meron akong itlog na brown, pero hindi nga lang nakakabusog. Pwede mo na kainin. Pinandilatan niya ito ng mata. Kung putulin ko kaya yung itlog mo? Ay, wag mahal. Sayang ang lahi kapag pinutol mo. Baka kapag malaki na sila Gio, gusto na nila ulit ng kapatid. Paano natin sila mabibigyan kung puputulin mo ang source of happiness? Hinampas niya ang balikat ng asawa. Ikaw ang nagsimula, Brian. Mas lalong umiinit ang ulo ko sa'yo. Yung itlog ko dalhin mo bago ka pumunta sa kwarto nating dalawa. Pumapadyak siyang iniwan si Brian. Kapag buntis siya, palagi siyang galit sa asawa. Hindi niya alam kung normal ba iyon o sadyang pinaglilihian niya lamang ito. Hindi naging madali ang kanyang pagbubuntis. Maselan daw kasi. Minsan ay hindi siya makatulog sa gabi. Noong mailabas niya ang kanilang pang-apat na anak, hindi na mapigilan ang luha. Ang pagod at hirap na naranasan niya ay napalitan ng saya. Mabilis lumipas ang panahon.
10 taon na ang kanilang panganay. Palagi namang inis si Gio at Christoph kay Dahlia. Si Rayber ang bunso nila, nakikisali rin sa mga kuya. Nasa paligid pa rin si Vander at Loki. Mommy, sabi ni Vander bagay raw sa akin ng nakalugay ang buhok ko. Binigyan niya pa ako ng mga hair clip. Hindi ko na lang siguro itatali ang buhok ko para sa kanya. Napangiti siya habang pinapakinggan ang sinabi ni Dahlia. Ano naman ang sabi ni Loki? Tanong niya. Kumunot ang magandang kilay ni Dahlia. Bakit kailangan itanong mo rin ang tungkol kay Loki, Mami? Hindi ka ba gusto ni Loki? Malisyosong tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Dahlia pagkatapos sumiling. Hindi ako gusto ni Loki, Mami. Magkaibigan lang kami. Hindi ko na nga po siya nakikita. Minsan dinadalaw ko na lang siya sa bahay nila. Kaso Mami, kapag ginagawa ko yon, mukhang nagtatampo si Vander. Kaya minsan na lang po. Umawang ang labi niya. Alam niya na talaga kung sino ang may gusto sa anak niya. Nagtatampo si Vander? Bakit? Di ko alam, Mommy. Itatanong ko sa kanya para malaman ko rin. Pero okay naman kaming dalawa ni Vander. Binibigyan niya po ako ng mga cookies. Mas friend ko si Vander kaya masaya ako. Patay malisa siyang humalakhak. Noong marinig ang doorbell, kaagad siyang tumayo. Nagulat siya noong makita niya ang 3 lalaki na anak na nakaharang sa pinto. Nasa harapan nila ang tahimik na si Vander. Anong ginagawa mo rito, Vander? Mahina niyang tanong sa bata. Napaungot ang mga lalaki niyang anak. Isasama ko lang si Dahlia, Tita Doreen. Pupunta kasi kami sa park. Sabi niya nung isang araw gusto niyang pumunta. Sagot ni Vander. Baka pwede rin kami sumama sa inyo, Vander. Gamitin na lang namin yung bike. Susundan namin kayo. Sabi ni Gio. Tumango si Christoph at Rayber bilang pagsang-ayon. Oo nga, magaling na ako magbike. Pwede na ako sumama sa inyo. Bibong sagot ni Rayber. Nag-aalangan na tumingin si Vander sa kanya. Hindi pwede na umalis si Dahlia na wala ang mga kuya niya. Park din naman ang pupuntahan niyo. Mas mabuti pa na lahat kayo pumunta para mag-enjoy. Tugon niya. Maangas na bumaling si Christoph kay Vander. Narinig mo yun, Vander? Magbibihis lang kami. Sasabihan namin si Dahlia. Noong umalis ang 3, napakamot sa batok si Vander. Tito Doreen, hindi naman galit sa akin sila. Christoph. Natatawa siyang umiling. Hindi sila galit sa'yo. Pumasok ka muna. Sa sala muna lang sila hintayin. Baka nahirapan na naman na pumili si Dahlia ng damit niya. Bagay naman sa kanya kahit anong suot niya. Nakangiti nitong sagot. Ilang minuto ang paghihintay nilang dalawa ni Vander. Kaagad na napatayo ang bata nang makita na tumatakbo pababa si Dahlia. Careful, Dahlia, baka madapa ka. Makakarating ka naman sa amin nang hindi tumatakbo. Maingat itong paalala. The best ka talaga, Vander. Sabi ko na isasama mo ako. Kasama pa sila kuya. Sana bawat weekend tayo pumunta sa park. Tuwang-tuwa na sabi ni Dahlia. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pamumula ni Vander noong umakbay si Dahlia. Tuturuan kita na magbike mamaya. Mas lalong natuwa si Dahlia. Niyakap pa nito si Vander dahil sa tuwa. Hindi rin nagtagal. Bumaba na ang 3 niyang prinsipe. Ingatan mo ang kapatid mo, Gio. Paalala niya sa anak. Sabay-sabay na tumango si Gio, Christoph at Rayber. Kami pa ang bahala kay Dahlia, Mami. Si Mami naman, ayos lang po ko. Nandito naman sila Gio para bantayan ako. Kasama ko rin si Vander. Matatakot na mga bad guys sa bodyguard ko po. Bibong sagot ni Dahlia. Akong bahala kay Dahlia, Tita Doreen. Dagdag pa ni Vander. Pagalis ng mga bata, ang pagdating naman ni Brian. Kaagad niyang ikinuwento ang nangyari. Ayoko pa naman na maging manugang si Kiefer. Reklamo kaagad ni Brian. Humalakhak siya. Mabilis niyang hinalikan ng asawa. Bata pa naman ang mga anak mo. Pero hindi mo sila pipigilan kung mayroon silang nagugustuhan na lalaki. Magbabago pa naman ang isip ng unika iha ko, Doreen. Ang ganda-ganda kasi ng anak natin. Manang-mana sa Mami. Umikot ang mga mata niya. Mana sa Mami pero ikaw naman ang kamukha ng 4. Hindi talaga makatarungan, Brian. Makatarungan ang pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. At wala kaming ibang mamahalin. Wala ka talaga dapat na ibang mahalin. Ako lang. Mahal naman. Hindi nga pumasok sa isip ko na maganap ng iba. Ang mga Lopez ay para lamang sa isang babae.
Halos lahat sa pamilya namin lalaki ang anak. Blessing si Dahlia sa atin. Kaya kung sino man naman ligo sa anak natin tarahan sa mga Lopez. Hinalikan niya ang asawa. At ako naman ang kikilatis sa balak manligaw sa anak natin. Kung hindi man magbago ang nararamdaman ni Vander, walang masama roon. Ang bata pa ng anak natin, Doreen. Iiyak ako kapag nag-asawa siya. Parang noon, nagpupuyat ako habang gising sila tapos mag-aasawa. Humalakak siya at tinampal ang dibdib ni Brian. Ang bata-bata pa nga ng anak natin. Ganito na agad ang iniisip naming dalawa. Parang noon lang sinasaway ko si Samantha at Jelay na pinag-aagawan si Dahlia. 10 taon na rin silang kasal ni Brian. Noong hindi pa talaga siya makapaniwala, hindi niya naisip na si Brian na lalaking pakakasalan niya. Bilang isang ina at asawa, marami rin siyang natutunan. Malaki ang pinagbago niya noon sa dating Doreen noon. Ang pagbabago na iyon ay mas humubog sa kanya kung sino siya ngayong bilang ina. Ang gabi kung saan gusto niyang maglaro, naging dahilan ng kasiyahan niya hanggang sa pagtanda. Dahil nakilala niya si Brian na ama ng kanyang anak, ang lalaking mahal na mahal niya at laman ang puso niya. Wakas!